الشامي العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أنبياء المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tigsuon ng mga Muslim, hindi ba sa platang tigsuon karon ng mga Muslim diyan sa King Faisal, Mindanao State University, sa Marawi City, no? Tigsuon si brother, sister, fufu sa gulat tago uban sa tigsuon ng mga Muslim diyan sa King Faisal. Ang atong ilibos ang greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ug sa ato sa bisuon ng mga Kristiyano dinhi atong takbayan nga maabot sa atong ang mga atong mga pulong, no? Atong mensahe nga mabuglang kapuntagon ang kalinaw mana akan atong tanan maigsuon. Ang ato igsuon karon nga kauban ato igsuon ang brother ato igsuon si brother Rashid Dula, uban sa ato igsuon si brother Abdul Nasir Aligno, uban sa ato igsuon nga si brother Jamal Gamali niya karon dinhi nga uban kanato karon nakigduyod kanato sa kalisdanan ug sa kaharuhay sa kinabuhi. Alhamdulillah rabbil alamin. So nagsuon, no, ako ihat sa kay brother Rashid Dula ang pagsimbaya sa isuki paminaw diya sa tanang dapit ning atong takbayan sa Iligan ug sa Lanao Norte. Brother Rashid, ang imong pagtimbaya sa atong magsuon. Ang tagsa ng Christian, sa mga pagsunan ng Muslim, sa King Faisal, Marawi, Marawi, si Sister Tago, Engineer Tago, Kapikas. Salamatan na po siya sa ilang pag-suporta ng ilang binuhatan o programa sa Radio DXIC. Alhamdulillah. At sa pasalamatan ang mga kawana dihi ang istasyon, mga kaigsunan, man sa among mga igsuon sa Bruon na naminaw karon, yung usap sa Mercado Central Market kung amo kami didasig sa pagpaminaw karon kung kami radyo din ha. Mga kaigsunan, magpasalamat akong Allah subhanahu wa ta'ala ang takmaa nga pakita karon aron magpahayag sa mga kamatuoran o kamusab nga magpamati ni panalangin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Brother Abdul Nasir Aligno, imong sukong paminaw, usag na minato karon siguro taas na ko na ilang radyo karon ipabuyluhan na. Brother Abdul Nasir. Bismillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kaigsunan ng tigpaminaw diha mga nasa nakalanlaing mga barangay Iligan City, dinadahas pugaan mga Aligno family, mga kaigsunan nagpaminaw, mga Marikit family diri sa Abuno, mga Kapangpangan, Maglasang, mga kaigsunan brother Ragasaho, kanunay nagasunod sa ato nga tulumanon, brother Jerry Damuo diya, isabi ko malimot sa akong pinlangang asawa si Hijra Aligno, uban ni Nasruddin, uban nila ni Oni o Lilit, o diha usab sa Mantika mga kaigsunan si brother Ibrahim Kurasa, o katong atong tigpaminaw diha nga Batanon na mga pangutana. Salamat sa inyong pagtugay nini. Yun ang ato nga usa sa atong maestro principal di sa Iligan City, si brother Baldwin. O atong dahil pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala nga mo nag-giyan ini. O napasalamat kita sa atong mga kaigsunan sa Saudi Arabia nga gipangulihan ni Sister Fatima ng brother Abdul Rahman, sila si brother Ismail Kurasa. Daghang salamat sa makanunayon ninyong pag-monitor pinaagi sa internet, o daghang salamat nga kamo uban sa mga kaigsunan sa diha nga mga balik Islam maka hatag mo og dugang kadasig ng inyong pagsuporta kanamo inyong paghatag sa dawa kung mensahe inyong pagpangandam sa ating kagalingon una sa tanan
ug sa mga nagpatalihog nga gusto usab o naghandog usab sa kaluwasan nga mo sabay sa plano ni Allah subhanahu wa ta'ala alang sa kaluwasan sa paraiso. Alhamdulillah, alhamdulillah brother. Sa di pa dito magsulod brother sa atong pamilya ato sa hatag ang greetings to sa atong mga igsuon no nga ano yan nagpaminaw karon diya sa Buruon, balik Islam diya sa Buruon, diya sa Binuni, ilabi na kay sister kato si Sister De Vera, si ano to Safia. Sige na si man si pampitik paminan nalimtan nato sila pag-greet no. Anya ang atong mga igsuon sa diya sa Buruon no, sila ni Brother Dawood Uklidina, Brother Yuli, tanan ng mga balik Islam sa Buruon, labi sa kong pamilya, akong pinalagang asawa si Patricia, uban sa akong mga anak, si Kim, si Juicy, si Shihani, si Abra, tanan sila ni Jai Jai, tanan no atong mga apo diha no, sila ni Cedric, si Banbanil ug si gitawag og Badan, atong mga paapo nato no. Ana diyan nagpaminaw karon sa Buruon na ilang giabihan ng radyo karon. Alhamdulillah rabbil alamin, panalangin kita sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinaagi lamang sa pagpaminaw nining atong espirituhanon nga mensahe. Kikiriya pinaka-importante man kini igsuon kay sumala pasog iyon atong miaging semana igsuon ang gitawag og relihiyon nga pagtulungan dapat seryosohon sa tao kay mora ka may bugtong paglaom sa tao nga ang tao makasulod sa paraiso. So masog ni sulti ganiya diha kaniya sa atong kon nalimtan nato igsuon ang ato igsuon diha sa Bangsamoro gitawag cooperative no, si Brother Abdul Ghani no, atong chairman diha. Gini atong magisuon diya sa tindahan sa mga bugasan, si Kabunig Store o gini atong si Susan na diha, tanan nga mga Muslim sa mga Kristiyano nga lamina ni bubugnang kabuntagon ang atong mainito nga pag greeting kayo pagtimbaya ang kalinaw manaka atong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Igsuon sa pagpadayon igsuon no, sa di pala ipadayon igsuon ang atong text number kay narabay magsig text atlo ang mga utana kung sa kining Islam, unsa kining Muslim, unsa gikanang unsa gitinuod nga nga purpose sa relihiyon igsuon. So atong ihatag atong sim number sa atong team 0926-821-9680. Libre ang pangutana igsuon atong tubagon kana pinasubay sa Biblia ug sa Quran. Balanse igsuon akong batikon 0926-821-9680. Brother Abdulsir Ligno sa iyahang iya pong cellphone. Brother Abdulsir tuwing iya po ni mga regional sa 0935-2007-489. Masubuan ako 0935-2007-489. Tama igsuon, tama. Alhamdulillah rabbil alamin. So igsuon generally speaking igsuon no, nag-text tayo no, tanawa basasa. So atong masabtan igsuon generally kilibit ang atong gitawag og kalamidad, mga kasubanan, mga kalisdanan nga gisugubang sa tao, usa kini nga naa sa pagtulunan sa agama Islam no. Naa kana siya nakapasok sa gitawag al-qadar no, al-qadar sa tao. Kining qadar nga whatever good or bad sa mahitabo kanino ug sa kalibutan maayo mang dili tanan mahitabo kana siya gibuhat kana kontrolado kana sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya mismo ang naghimo niya na isip mga trial or pagsulay sa usayang mga binuhat ni sa kalibutan kung unsa sila ka kusog na matindog mubarog sa tinuod nga pagtulungan nga sinuod kay kinsa gid ang magbubuhat kanila. So kung kana siya nga mapagsulay igsuon daghan na kana siya gihatag kana sa laing mga sa mga unang propeta gisulayan sila kung unsa gid ang kakusog ng pagtuo sa nag-iisa na Dios sa usa lamang ka Dios. Muna sila nga kasagara igsuon magmalampuson lamang ang tao kung ang tao sa tanan niyang paninguha sa di kalibutan magmalampuson lamang siya og dito sa laing kalibutan kung siya maghupot sa siya tinuod nga pagtulunan. Kaya ang mahitabo ka natin igsuon kung kita sa iyo pang atong pagtulunan doon na siya corresponding gitawag og punishment corresponding. So ang iyang mga pangamandos kinabuhi dili kini matuman igsuon no, kung matuman kini mag-agi kini mga trials mga pagsulay na karon ato makita igsuon sa ato karon lamang nga karon present nga reality igsuon daghan ba ang mga pagsulay kanato igsuon nga nanguban ato miaging panahon daghan ang sulay nga giagian kita og mga sindong mga bagyo kana mga pagsulay kana naa kana sulat sa balaan ka Quran
no, dili matingala ang mga Muslim kay kana puro kana pagsulay. Daghan ang mga kilaboy na kalas, daghan ang kabutaran na daot, daghan ang mga minahal sa kinabuhi nga nawala. Labi niya ng labi na nagkaroon itabo sa Zamboanga, brother. Mulihon. Grabe ang sinukli ay sa mga bala. Nanay mga pikas-pikas ng matay pero mas daghan ang sibilyan. So muna na usas mga katumanan sa mga tagna, sa mga kasulatan. Brother Ibrahim Kurasa, naka-text na to din yung mga aksyonan naminaw dahil sila bisan pa ang Maaga Yuso family. So daghan tagtig paminaw dito sa Mantika o mga aksyonan bisan pa sila si katong sa Mantika maghapon si Kilog Kasilom. Sila mga Kilog family. Salamat ta daghan sa mga Kilog mga mag-aksyonan. Salamat ta kini si brother Kilog Daud na desisyon sa Adventista na desisyon magbalik sa Islam na relihiyon. Tama. So balik ta sa imong discussion brother Abu Bakar, pero akong ipasupot ng Surah 6:67 na nagingan diri, for every news there is a reality and you will come to know. So kada day balita mga kaigsunan, tunay katinuuran realidad o kini moabot nga mahibaw-an gini mga kaigsunan. Moabot gyud ang takna nga mahibaw-an ginato kana siya. So kini atong kalibog karon igsuon nganong may makita nganong niya man kini nganong naahitabo man kini nganong man kini. So kung ikaw igsuon, kung ikaw nagtuo ka sa gitawag og kadar, predestination igsuon, o kini gitawag sa kini gitawag og trial sa Allah subhanahu wa ta'ala pagsulay, ikaw dili ka na matingala ni ana igsuon kay kini kining mga inaani nga mga hitabo igsuon nahitabo na kini sa unang panahon, nahitabo na kini og kani atong dawaton nato kay ingon dito igsuon ng Allah subhanahu wa ta'ala nagsulti siya na suluyan ko kita niya pinaagi sa gitawag sa maayo o sa dautan. Grabe. I will test you, I will try you, no? I will make trial to you, no? By means of good and bad. Sulayan ko kamo. Kung unsa di ka kusog ang inyong, pagtuo diha kanako. Kay itaw ra bagson dali kay siya mapaling ba? Si Isa salam brother Abu Bakar, si Jesus. Kung niya may mga punto dito sa Biblia nga wa pa ginausab. Kini sa 16:33 sa Juan nagingan dinhi. Gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamog kalinaw sa iyang mensahe ba. Bisag wala na si Jesus nga nagmensahe pero iyang mensahe na gyapon. Gisultihan na tadaan para makabaton tag kalinaw taliwala sa kasamok. Ano nga mga Muslim magkita ang nagsuon usag-usa. Nakakuha ko sa experience sa ako nga amigo brother Cortez karon nga na diha sa Mayahay. Na siguro kung nagpaminaw ka dito kuno sa Saudi Arabia brother Abu Bakar. Naay duha ka mga Muslim nga nagbikil kay kini sa traffic ba? Traffic gusto unang isa, gusto po isa mo una na traffic na hinoon, hindi na makalusot og usa. Masakyan naog tong isa suko kayo tuktok sa isa ka auto pag abli abi na niya sumbagon tunog sa assalamualaikum na kanimo good pag human gakos ingko libot na siya mga teksunan guwapo atong padayon ni teksto ingon diri sa 16:33 sinulat ni Yaya Juan gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamog kalinaw dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagulanan apan sumalig kamo gidaog ko na ang kalibutan unsay buti pasabot aning katapusan nga sintil mga kaigsunan nagpasabot ni nga kutob sa mga tao nga tuo sa mensahe ni Jesus nga gikan kang Allah subhanahu wa ta'ala sa tanang mga propeta patriarka mga apostolis nga nagdahas mensahe kung ikaw mo tuo bisan pag tibuok kalibutan mubuto na ikatulong gubat sa kalibutan kita malinawon ta tungod kay na may usa ka dako kayong paglaom nga giingon sa blaan nga Quran
nga ayaw niyo tuguti nga kamo mamatay nga wala diha sa relihiyon nga Islam. Kana. So nga sa relihiyon Islam doon na tayo kasiguruan kung sa wata mahadlok sa kamatayon. Good, maayo kayo. Alhamdulillah. Okay, brother Rashid, sakala to kayo si Brother Rashid, basig na nag-alam sila, Brother Rashid. Ang ako hatag na pintuloy no, ang nasigutan na sab na to ang kini ang matungod sa kalinaw. Ang dipasabot naman kalinaw naman ang Islam. So, kaming Islam ang tinuod na naghimo ani na tukod ino o nagmugma ani na relihiyon mo ang atong magbubuhat o krito na mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. So bisan si Jesus namulong nini sa mga pagtudlo sa buhipasak sa kalibutan matod pa niya. Sa Juan 16:3 ng kanya o ang kinabulindan yun mao kini ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios o kang Hesus Kristo nga imong pinadala. Plano kaayo igsuon ang pagpakaila sa ngalan, ang tao na makaila sa ngalan sa tinuod nga magbubuhat mao ang Allah subhanahu wa ta'ala makaangkon og kinabulindayon. Ditudluan pagid ang mga tao ang yang mga sumusunod o mga magtotoo atong mga panahon ditudluan padayon. Mateo 6:9 mag-ingon pagod siya. Busa pag-ampo kamo sa inyong nga paagi amahan namo nga naa sa langit pagbabalaanon unta ang imong ngalan ang pangalan dayon ang kanang hisgutan Jesus ang kanang gitawag amahan mao mang ala ang ipasabot niya apan sa Biblia don sulod sa kadugay mga panahon sa tiis maaron lang mawala ang Allah sa panumduman sa tao. Nasulat yun ang amahan gamhanan kaysa anak. Ang anak nagsultipod kanunay nga mao ang si Jesus di sulat sa Biblia nga anak naghisgot panito man sa pangalan sa amahan. So arita sa 2 Chronicle 7:14 klaro kaayo sa Muslim maklaro na. Nga naman matod padre sa 2 Chronicle 7:14 balik-balik kini so basi masumulan mo apan klaro kini kaayo. Matod padre, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my peace and seek my peace and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive sin and will heal their land. Kumpleto sa Islam igsoon sa mga Muslim igsoon kini nga mga tulong sa 2 Chronicle sa Muslim ng kinaigo nga naman kanunay nagtawag sa ngalan ang mga Muslim panahon sa dili pa magsimba. Ninyo na amo tawag ang Muslim manang gitawag sa Maranao Bang Adyan kini Adyan o call to prayer matod pa nga matod pa Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah magapanawag o naayha magsimba ang mga Muslim di ba kini nga bersikulo sa 2 Chronicle 7:14 tukma sa Muslim nga mga pamagi o Islam mga pamagi nga ang Islam ang nagtukod ini ang Allah. Klaro kayo mga kaigsunan ko matod pa memorize ko kininas Quran. This day I have perfected the religion for you is completed my people upon you nasumpayan pag yun niya I have chosen for you Islam as your religion. Klaro kayo ang Krito nagasultid kanino gayon tanang tao sa tibok kalibutan kini ngalan ang Allah kanino nga pangalan ng Allah nga may tagiya sa relihiyon ng Islam. Igsuon ko balansihin gumatog mayo ang atong kaluwasan siguraduhin tagiyon na kita maparaiso dili may puno tungod lang sa relihiyon nga supak
mga kaatbang sa reliyon ng Islam. Alhamdulillah. Bata sir, Kaigsunan, kita nagpasalamat nga ang balaan nga Quran gihatag ni Allah subhanahu wa ta'ala nga maoy nagpadayag si Angel Gabriel aron gyud nga i-confirm ang unsay husto sa nasulat sa Taurat ani Injil. Sa Taurat ani Injil mga kaigsunan, wala gyud nasulat nga amahan, nga anak, nga gitawag nga murag mayon ta dakong Dios o gamay nga Dios. Wala mga kaigsunan. Kaya ang Dios wala manganak. Ang Allah subhanahu wa ta'ala wala manganak, wala gipanganak. Mao kanang mabasa nato sa isa ka chapter sa balaan nga Quran sa 112 na chapter mga kaigsunan. So balikan nato katong 2 Kronika 7 bersikulo 14, gihatag ni Brother Rashid sa in English. Atong basahon ang Binisaya nga nag-ingon kun ang akong katawhan nga ginganlan sa akong ngalan magmapiinubsanon silang kaugalingon ug magampo ug mangita sa akong naong ug motalikod gikan sa ilang pagkadaot sa daotang dalan nan ako magpatalingho gikan sa langit ug magpasaylo sa ilang mga sala ug magaayo sa ilang yuta. Sa ato pa mga kaigsunan, wala na'y kalamidad ang yuta, unya ang mga tao mapinasaylo sa ilang mga kasalanan, nagpasabot nga duna man gyud mga kasuguan mga kaigsunan nga gisupak. Kung kita mobalik ngadto kaniya ang tunglo mawala. Mamitaw nga kining gitawag nga nasulat sa duha ka tablitas nga bato nga gihatag ni Allah subhanahu wa ta'ala ngadto kang Musa alayhis salam, kang Moses didto sa bukid sa Sinai, ang bukid nga balaan sa Muslim nga nasod nga Palestina. Ha? Wa may iya didto sa kuan, gitawag didto sa western part, didto man sa Middle East ang hitabo mga kaigsunan. O gitawag ginig bukid nga balaan nga giingon sa Biblia nga duha ka papan nga bato gisulatan nga ato gyud mabalik-balik kini mga kaigsunan sa makadaghan halos kada diskusyon mga kaigsunan kini unang sugo sa napulo ka sugo nga dili ka magbaton og laing Dios sa atubangan ko. Mao man nga nakagubot sa kalibutan karon mga kaigsunan kay ang Dios giilis-ilisan man ang ngalan. Ingon nga ang Dios nga creator mao na si Jesus. So luoy kay mga kaigsunan ang nagatuo ni. Unya iban ingon nga si Yuba. So mana mga kaigsunan nga atong tun-an og maayo ang mga kasulatan kay ang ato bang kaluwasan nagingon mga kaigsunan nga lumalabay lang. Karon ang ato nga mga tinipong kanasuran kanang gitawag nga United Nation nagkausa nga mga kanasuran. Ang ila ganing General Secretary nga si Ban Ki-moon, murag hapit naman na mailisi nga usa ka Korean. Kada meeting saksi na siya mga kaigsunan ug unsay katuyuan sila mga meeting, kada tigol mga katuyuan mga kaigsunan mao ang gitawag alang sa kalinaw. Kita mo na? Apan dunay usa ka mabasa sa Biblia nga murag wa pa ni makit-i sa mga ubang tugtui sa kasulatan nga ilang bubon. Ini sa sulat paingon sa Tesalonika, una nga sinulat sa kapitulo 5 bersikulo 2 mga kaigsunan nga unahan. Naging diri kay kamo nasayod na pag-ayo ngang adlaw ni Allah maabot nga sama sa usa ka kawatan sa kagabion. Kuya ni nga punto mga kaigsunan. Ang gisulti diri ato ning giilisan kay mao gyud tinuod ni Allah dili Ginoo. Tinuod. Sa 3 naging diri sa diha nga ang mga tao magakanayon ania ang kalinaw ug kasiguruhan. Sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag maynon sa pagbati sa kasakit nga moabot sa babae nga talianak ug sila dili makaikyas. Sa sige mga kaigsunan og tigom ang mga kanasuran sa paghimo og gitawag usa ka katuyuan sa kalinaw, pagpamauli sa mga representative mga kaigsunan sa United Nation nagausang kanasuran
sa tibuok kalibutan nga sumala sa kung nahibaluan ni 26 ka nasod. Ang pag-uli nila mga kaigsunan, ang ilang pag-andam og mga armas ug mga bala para ipatay mga kaigsunan. Nang pangutana, makabuot ba ka sa mga tao ang kalinaw nga imbis mag-meeting, mag-iusa alang sa katuyuan sa kalinaw, alang sa kalinaw apan nag-andam na noon og mga igpapatay nga grabe mga kaigsunan. Muna karon nga ambot lang kay sumala sa mga balita perti namang gubuta gud sa Syria unya usa ni mga kaigsunan ang mga Muslim mga kanasuran naggubot og mayo angkon na Muslim apan nagunay ambot lang og matawag baka ni og Muslim mga kaigsunan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala mao man gud ang gitawag nga hari, di ba brother Abu Bakar? mo. Sa surah 20:114 He is the King. Is the King. Allah subhanahu wa ta'ala mao ang hari. Siya ang hari. Siya ang angay lamang nga imong mukbuan ug imong alagaron. Apan ang mga kanasuran sa tibuok kalibutan na nagkuha og ilang mga kaugalingong hari. Mga kaigsunan, atong pamalandungan ni pag-ayo tungod kay ang sugo manggod kung imo ganing supakon dunay may tabo nga tunglo. Ang resulta sa tunglo mga kaigsunan mao ang kamatayon. Mabitaw na hinungdan nga ang mga tao sa Eden nga si Adan ug si Eva nahimo nga tinunglo nga niabot ang kamatayon tungod man sa pagsupak sa kasuguan. Tinuod siya. Pagsupak, nagsupak. Si Lucifer dito na sa taas, sa kaitasan. Apan tungod kay gisupak niya ang kasuguan ni Allah subhanahu wa ta'ala, gihug siya nga sa kalibutan nahimong tinulo. Tinuod. Mao na mga kaigsunan nga kita ingon nga mga dunay usa ka higayon brother Abu Bakar. Gi-interview ko usa ka kagawad sa tubangan sa usa ka kernel. Di na ako isulti. Ugahan dapita. Adto niya aging Martes mga kaigsunan. Aging Martes. Interview ko kung sa kuno kasulti na ko may tungod aming kasamo. Ining kalhukang sa Bangsamoro ay kita man kuno Muslim. Ingko sir, ako naningkamot sa pagka-Muslim na ako sa relihiyong Islam gikan sa Christian nga relihiyon sa Seventh Adventist. Ani ako ni sagot ng relihiyong Islam, religious mi. Ang amo palangit nga mensahe. Naghatag ni dawa o pagwali sa radyo alang sa tiunay nga kamaturan nga dili matuis, dili mahimong tabunan sa naglagitong nga kabakakan. Ang amo religious, ang among gitudlo sa mga tao mao lang gid ang pagsunod sa mga kasuguan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bisag kinsay na minuan sa Pilipinas, magpadayon man ng gobyerno sa Pilipinas o mailisan man pananglit, kami magpailalom. Tama. Naman kay sa Amerika, Greece, Pilipinas, dunay gitawag nga separation sa church ug sa state. Lahi sa Muslim countries. Kaya sa Muslim countries mga kaigsunan ang gigamit nga balaod ang iya gid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagdesisyon sa usa ka tibunan o usa ka tundok ingon nga relihiyoso mao po ng sundon sa mga sundalo sa gitawag nga Muslim countries mga kaigsunan. Pag dito nakaingon ko nga mo ni tingali ningdan kay bisan pa nga akong suod kayo nga murag igsuon ako dinis nga Cortes nga abot nga atong aging adlaw gikan Saudi Arabia. Naka-istorya mi ning kasamo. Nagkahisgot mi nga tanan nga mga tao o tanan nga mga citizen bata 12 anyos paingong pataas mga kaigsunan pulos
mga armado mga kaigsunan. Kung naay mga invaders doon magpasipala, ha, makapanlipod sila silang gagalingon. Makasusubo kaya kining atong nasod sa Pilipinas ang nagdarag armas ang naaras katungdanan sa gobyerno, ha, o ang mga kontra sa katungdanan sa gobyerno. Ang mga sibilyan muna hinungdan karon nga sa atong nadunggan dito sa report sa nangamatay sa Zamboanga, ha, atong niaging gabi o ibis gabi di ko masayot, ha, nga ang patay sa mga pulis kontra sa iminulit niabot og 3. Ang mga sundalo 2, 5 mga kaigsunan. Ang sa inyo ng balita 15, ha, apan ang mga sibilyan 18. So grabe mga kaigsunan. Ang mga tao may armas, may daghang patay o giarmasan pa na makapanalipod silang kagalingon. So mao po na yan hitabuan ng mga tulis, kanang mga masakir na natug gabi sa balay sudlo na masakiron nga namang gisunsayo nila tungod ang mga sibilyan may mga armas. Apan kung pariha din ay mga armas, ang mga kawatan tulisan, ha, mataha sila nga muduol tungod kay naidefensa mga kaigsunan. Muna hinungdan sa Amerika ingon pa ni usa ka amigo nako giha 16 na katuig dito. Ingon siya nga sa Amerika nindot kayo. Kung lang kayo resident, na kayo lote, na kayo balay. Minsan pag masinggan, inyong paisihan o ha? MR. Isihan ka ng mga gisunan sa militar, sa gobyerno sa Amerika. Kita na nga ng Pilipinas. Nga mga sibilyan, waman isihi, pero grabe ng patay. Ha? Grabe ng patay. Bisan din sa iligan, grabe ng patay. Apan mga kaigsunan kining tanan buta gisigutan nato ni atong aging semana, atong aging Domingo. Recorded ni sa gitawag guardian angel mga kaigsunan. Nga dautan og matarong nga tao. Na agi siya tiglista nga anghel. Ha? Angel. Nga pag-abot sa judgment dili makapangulipas ang mga nakasala. Dili makapangulipas. Apan dinis kalibutan karon labi na sa Pilipinas nga sumala sa nabalitaan ako number 1 ata sa kakurap sa tibuok kalibutan ng mga nasod. Gani karon kini nahitabo kang nabilis na grabing corruption aming gitawag pork barrel nga pagka init na kayo sa balita niabot po ng kasamok sa Zamboanga. So ang mga tao maka-desisyon ng mga kaigsunan sa atong pagpatalinghog sa mga mensahe nga atong gibuhian din kung kining mga butanga tinuod ba nga mga tao sa kalibutan na nag-meeting na nag-usa alang sa kalinaw nag-ingon din mga kaigsunan na sulat nga sama kuno sa babae nga talianak nga nagabati sa kasakit niabot mga kaigsunan dili gayon makaikyas ato pa moabot gininda kong kasamok. Sumala pa sa mga balita mga kaigsunan. Kini Mateo 24 ug ato ning basahon. Na usa ni ka sulti ni Isa alayhis salam sa panon ni sa mga apostoles. Nga dinhi kong basahon nimo ning Mateo 24 bersikulo 6 naging siya makadungog kamog mga gubat o mga dungog-dungog may tungod sa gubat magbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayud kini nga may tabo apan dili pa kini mao ang katapusan kay managgubat ang nasod batok nasod ug ang gingharian batok gingharian ug may tabo ang manggutom linog sa nagkalain-lain nga mga dapit kining tanan mao lamay sinugdanan sa mga kasakit. So kini mga gubat mga kaigsunan ang kalibutan di na nagtawag nga gubat numero 1 atong katsila abot sa Pilipinas nga abot ang Amerikano mga kaigsunan unang gubat sa kalibutan atong panahon po sa mga Hapon ikadong gubat sa kalibutan niya na po umaabot mga kaigsunan nga sumala sa akong balita nga nasagap
nga kung ang Syria sudlan na sa Amerikano ambot nakasulod ng mga nagnalo wa mo ko katanas balita yung gabi gatong laging gabi nga naapod ang Fransya una sumala sa ako nga nahibalaan mga balita ay lang ito yan tanaw lang sa balita daw kung sa mga nga ang China mulaban sa Syria ang Russia po mulaban sa Syria kung panangot magkadako ng debata mga kaigsunan basin ganing Luis Mindanao mukadlit sabihin mo kataps tibig Pilipinas na watay lain nga kagkiyasan dagang inyo sa ko at asam da bakwit ang atong bakwitan mga kaigsunan maniguro na lang tagkalot basig adto ta mamatay sa gawas mga nang nagkalot mga kabing kasulod inig kamatay na to dito sa naglubong Tino. kaya nga naman wa naman tayo kaikiyasan Wala man tayo kakiyasan. asa man kami ikiyas ang atong kaikiyasan mawa na lang labing gamanan nga Diyos wa na lain siya ra nga atong kumpanalitod kung panalit mabiling man ka sa pag-ulbo ang nagong gubat dako kayong pasalamat na to nga di na pa'y katuyuan ng Allah subhanahu wa ta'ala pero kung panalit kining gubata bupo na ginit tanang mga tao sa kalibutan mga matay maabot ang itawag paghukom maabot ang paggabanhaw isa nga atong pangandaman nga ang atong mga kamot dili mahugawan sa dugo kung mahugawan naman makapanghunaw ta sa pasaylo nga Allah subhanahu wa ta'ala aron kung maabot ang itawag paghukom ikaw na hinong pinasaylo og adunay kasiguruhan nga makasulod sa paraiso. Abdul Nasir na tinuod mo magsulti kay diri sa chapter 64 verse 9 sa banal na Quran ingon diri bismillahirrahmanirrahim siya and remember the day when he will gather you all on the day of gathering that will be the day of mutual loss and gain that is loss for the disbelievers that they will enter the hell fire and gain for the disbelievers that they will enter paradise and whosoever believes in Allah and performs righteous good deeds he will expiate from him his sins and will admit him to gardens under which rivers flow paradise to dwell therein forever that will be the great success ibig sabihin soon kanang the day of judgment soon tinuogi ka na day of gathering na diin diya man nimo mabatunan ang kapakang ang kasilot no sa imuhang gitawag og sayop nga pagtulunan o binuhatan og diha nimo madawat ang gitawag ganti sa mga mahin nimo mga binuhatan iyon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa chapter 64 verse 11 siya no calamity befalls but by the leave of Allah by the leave of Allah so wala ko mga kadaot o mga kalamidad nga moabot dinas kung kini kututan sa Allah subhanahu wa ta'ala so kini igsoon kini kayo isabot ka nato sa mga gubat dito badag ito nagpasabot ka na siya gitubutan ka na sa Allah subhanahu wa ta'ala isip trial ka nato igsoon so nag-iundri igsoon no calamity befalls but by the leave of Allah subhanahu wa ta'ala of Allah and whosoever believe in Allah he guides his heart to true faith with certainty that is what has befallen him was already written for him by Allah from the qadar divine preordainment and Allah is the all-knower of everything so hindi obey Allah and obey the messenger but if you turn away then the duty of a messenger is only to convey the message so kami kaya karon atong gisulti wala mga amo pagkumbinser ka pagkumbin sa mensahe sa Allah subhanahu wa ta'ala kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala wala gayo kalamidad o mga kadukan maabot kanimo gawas lamang kung kini itugot sa Allah subhanahu wa ta'ala so mo na siya so ang Allah kinsa ka mo butuo sa Allah na ang Allah isa no siya ang gitawag king siya ang hari siya ang creator siya ang nagbuhat kanato so di na siya dako nga dako sa pasalig na ini siya dili gid sa matandog bisa unsay kalamidad giabot kaniya barag mabungkag pang kalibutan matagag pa ang mga bituon ng langit di wala gid kadlukan mabudangat diya kaniya kay nisalig naman siya sa Allah subhanahu wa ta'ala nisalig naman siya nga ingon dito nga iyan naman gihatag ang iyang pagsalig dito sa Allah subhanahu wa ta'ala mo kana siya alhamdulillah wa pa mo kana siya nga gwapo pagtulungan kung tayo lang sumasin ko pati ka album sa gamina nga kung kita lang unta no nagiuso lang kita sa pagtuo diyan mo sa pagtuo nagkaawa-awa ang mga tao
nga di mo sa ora ba nga nag-araw-araw inani mag-ison. Kaya kung kita mabalik ko na dili na atong akong pananaw sa nangagi. Kaya bisan si Jesus yun siya sino hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, hindi makararating sa kanyang daroonan. Most of yun ni great sins na ni Jose Rizal. Pero ito nga mag-ison. Kaya kung hindi mo lumingon na nangagi, hindi ka makaila, hindi ka makasabot. Wakita di ay usa na ang atong ginikanan si Adam. Kung hindi ka lumingon na hindi ka kaila nga isa naman yung ginikanan di ay wala. Kung di po naman yun, di po kakabal, di po kahibalo, may nalimtan, nga usara atong pagtuo, nga usara ang Diyos. Karoon na di ang Diyos kasi ituan. Di man nakasumpaki ang tao, lahi na sa pamagi, lahi na pamagi ang mga tao, wala na magsubay sa insakto nga, diya sa Allah, sumutong nakasumpaki na. So, di ana, sa gitna ng pagtuo, di may kalamidad, di pa talaga nga subhanahu wa ta'ala, para ito na putang ito, kung sa taka, frame sa atong faith. Yang ala usara dili mga anak dili panganak ug walay kapareho kaniya ug wala gay lain pasimbahan gawa sa iya kaniya ug dili kita pwede magsimba sa mga dibulto sa mga kalangitan sa kalibutan nga sa Allah subhanahu wa ta'ala. So unsa ka kusog atong pagtulana kung ikaw na paling-paling diha mabeful na pod ang kalamidad kanimo kanatong tanan kini away-away karon gubat dito mo kana ang trial nga gisuga nga gigan sa Allah subhanahu wa ta'ala pero itest ang tao sila ang tao kung unsa siya ka-firm kung unsa siya kusgan ni barug sa maong pagtuo. Alhamdulillah nasabtan nato kinitang karon dali abdullah sir ang ako lamang masabtan barog mga brother ko kini tulad ng mga kalamidad process kini sa atong mga kinabuhi kamatod pa bisan unsa mariliyon maluwas ta sa pagtuo apan mga igsoon dunay pagtuo nga dili gid masabtan apan dili sa Islam klaro kaayo nga masabtan nato kini nga process ng mga kalamidad gutom baha dagubat unsa pa kana gitugot sa Allah kini aron ang tao makaila na siya ang tinuod magbubuhat pag iya sa reliyon ng Islam. Ang Islam adunay kaugalingon na balaod kanang balaod tumanon lang ng balaod ng Allah makahimo ta sa pagpanay magpasaylo o maluwas ta pinagi sa pagtuo nga usa lang ang Allah usa lang ang relihiyon na yang itukod mao ang Islam una nay kaugalingon balaod gud niya kung atong tumanon ang balaod bisan sa atong tumanon mao kana ang yang balaod sa Biblia nagsumikat ang Moses ug hangtod niabot ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinuod na yun niya ang balaod dili ko mapulo ra ka sugo sa Islam tanang sugo sa Allah mao kining gitawag Sharia sa Quran tumano nato usahay na tulumanon sa Muslim na matukma o nasibo o uyon siyang kabibuton mga pagsimba number 1 Nihimo ko ang tao o ang mga anghel mo kani iyang mga jinn o mga inganto mo ni purpose nga kita magasimba kanya una uban ang balaod niya kini nga balaod na lang kinunimon makaplagan sa Islam kung ikaw na Muslim mahimo mo ikaw matarong tungod kay ang balaod imo nang ginusunod ang magasupak sa balaod bisan din sa yuta bilang lahat kaya bagay siya kajuta bagay sa ini at ang mga naman si Kristo lagi yung gano'n siya kawang lang yung pagsimba ka nako kaya nang ginusunod ang mga balaod hindi mo na maugtaw hindi mo sa Allah kasi siya nagkasumpaki na nagkasumpaki yung gano'n ko na ako nagsuwan hindi yung Allah subhanahu wa ta'ala your world and your children are only eternal whereas Allah with him is a great reward so ibig sabihin kini mga world na ito atong children atong mga nilalas kinabuhi atong mga bulawan trial na kini na ito piwas na kabalo nga ang great reward sa Allah mo katong paradise nagaway-away kita sa tulhid atong mga bulawan nga natin sa Pilipinas awayan na ito atong mga nilalas kinabuhi atong awayan na ito piwas na kabalo nga doon na pagigibag o gianda ng Allah subhanahu wa ta'ala great reward na mao katong paraiso kung kita masabtan lang ito na ito bagay Russell sige nagpapa yung mga kagisunan
Apan ang kasuguan ni Allah subhanahu wa ta'ala nagaingon dili ka magpatay. Kano? Una magkunan nga kung atong duman o atong sabton pagayo kanang unang sugo nga gihatag sa napulo ka sugo nagaingon dili ka magbaton og laing Dios sa tubangan ko. Kana. Pero ang mga tao Nagabalood. baton man gid og tulo. Ang uban daghan. Diha na nakagubos. Maghimo pag mga tao nga may simbahon. Diha na. Wala mga kaigsunan ni abot gitugutan nga maabot ang kagulian. Isugutan. Mao bitaw na ay pangutana dinhi sa libro sa Biblia nga gitawag Hakubo. Hakubo. Gitawag sa uban sinulatan og Santiago. In English James ambot lang sa Justo ani mga kaigsunan. Bisa layo Pero James. ato lang basahon nga punto. Nagayon diri sa kapitulo 4 versikulo 1 magsugod. Unsa may nakainom sa mga gubat? Pangutana ng mga kaigsunan. O unsa may nakainom sa mga panag-away diha kaninyo? Pangutana nga mabasa. Ang tubag pud mabasa. Dili ba mao man nga ang inyong mga pangibog nga sa kanunay nakigubat nga naa sa sulod ng mga bahin sa inyong mga lawas. Unsa may naingnan aning kagubot sa Mindanao mga kaigsunan? Daghang kayong buot mo angkon. No. Kana. Bulawan siguro. Lain-lain pundok wa nagayusa. Kana. Hindi sa purbahan ng isam, musupak ang uban. Kana. Susa kagubot. May pangkol dulira mga kaigsunan. Kay usara. Tama. Pero dis Mindanao, daghan. Daghan mo angkon. Daghan mo angkon. Dunay magkumbate. Diri versikulo 2. Adunay mga butang nga inyong tinguhaon. Apan dili ninyo kini mabatunan. Kana. Ha? Butang lang sa mga Mindanao. Nga muna, madako. Mabulis. Gusto niya ang kanang kwarta sa pagbaril adto niya. Di nagubot. Napaga ng ibang nga senador, congressman. Kita mo na. Ito nakasuhan sa At may mga butang nga inyong tinguhaon. Nga gusto ni maangkon di mo kabtangan sa Pilipinas. Apan dili ninyo kini mabatunan. Usa magpatay kamog tao. Kana. Dito na ang paglapas sa mga kasuguan mga kaigsunan. Dito na suwang. Ay ingon ang kasuguan dili ka magpatay. Ito patay mga kaigsunan makonsider lang ni kung Lapas na sila, defense, gidepensahan ni mo gulingon. Wa kay sala. Ha? Unya ang mapatay nimo nabali ang kutsilyo nga tunya, namatay siya. Self defense mga kaigsunan. Self defense. Balaod sa Pilipinas, dakpon gyapon ka. Dakpon. Dakpon. Ano yung diri mga kaigsunan sa pagpadayon? O gadunay mga butang nga inyong kaibgan. Apan dili ninyo kini maangkon. Busa kamo muaway ug makigubat. Kamo wala managpakabaton tungod kay kamo. Wala man mga muyo. Muna gingon ni Brother Rashid giniha. Kinahanglan magampo. Dili gubat dayon ampo unya. Malinawon nga proseso mga kaigsunan. Mag-usa ang mga tao sa katuyuan sa pag-uswag sa tanan. Dili kay sa usa lang ka ulo. Dili kay sa lang ka grupo mga kaigsunan. Kaya mo uban mo reklamo mo buto. Unsa may nitabos Manila. Daggang kayo mga bugas nga nagadunot apan ang mga tao nga mga basurero na nagkaon sa mga biya sa mga dato sa mga restaurant mga kaigsunan. Utkot na Libo ka mga pobre sukad pa sa una. Nangutkot. Bisag dinabay nga mga pagkaon. Bisag nga mga kanon ng tao ng mga mumbo mga kaigsunan. Mga karne nga gipanglabay tungod kay wa ganahi ang customer. Sige pang unod na. Gipang hugasan o ginutog usab. Samtang ang mga senador, samtang ang mga nagbilis diya mga kaigsunan niburot sa kadato. Kaon sa mga nagbibilang lugar. Makainan ko dito mga kaigsunan, nagubot man ang mga Arab countries pero sumala pa tong amigo na ato sing adlaw na abot gikan Saudi. Ug sa ako yung asawa gikan sa Kuwait. Dito ko sa Saudi karon ang gasolina na ara 5 pesos. Na, ti ano na, babot Diri nga nung mahal kayo. Grabe. Ambot na mga kaigsunan, tingala kanin dakong korupsyon sa Pilipinas karon. Grabe. Ha? Tag 50 ra dito ang ilang gasolina sa Saudi Arabia. Nga abot diri 58 na karon ang bibid. Grabe kayo. Grabe mga kaigsunan. Ayun diri sa pagpadayon sa bersikulo 3. Kamo nagapangayog mga butang apan dili man nagpakadawat niini tungod kay dinautan man ang inyong pagpangamuyo. Aron lamang gastuon kini sa pagtagbaw sa inyong mga pangibog. Tanawa mga kaigsunan. Ang yampuan pa
unsa man larawan man. Wala masibo. Kinsa may magabungog nga alila na magagisunan. Wala masibo ang pagtuo. Mga ganun. Alhamdulillah. So, klaro ka itatagagisuon dahil Brazil nga ang Allah subhanahu wa ta'ala na yung dinagisuon nga yun siya, He has created the heavens and the earth with truth, and He shaped you and made you shape good, and to Him is the final return. In direction, it is He it is who created you, then some of you are disbelievers and some of you are believers, and Allah is all sure of what you do. So, ibig sabihin, gitakda na nagsuon, gitakda na kayo al-qadar, yan ang gitakda dahil nabi lagi dinutuon niya. So, kung mayroon kita karon nagsuon, nga dinutuon niya, gitakda na po niya nga ang tao magkagubot na gyud. Tungkol kay makalahi naman ang ilang pagtuo, dahil dinutuon ay mutuo, unya ang mutuo sa Allah, kontrahan sa dimutuo. Unya ang dimutuo, kontrahan po sa mutuo. So diyan nagkabangi igsoon. Wala lang mabalo nga usa lang gyud atong gigikanan, mao sa prophet si Adam alayhi salam, usa ra tong tunamay. Kung usabtan ka sa tao, dili lang buhaton sa tao ang panaglalis o ang panag-away. Ang importante ang Brother Bubakar, mobalik tangad to sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanya. Tutuman ta siya mga kasuguan, ay mga pinasaylo. Good. Kita og sa mahitabo nga kita usa lang usa lang puntahan. Kana kadungan. Mao ang kaluwasan. Unay gatik na po mga kaigsunan, nagigubat ilhanan sa iyang duol nga pagbalik diri sa kalibutan. Kining nag-text ani mga kaigsunan. Kung imong basahon, mailhanan na siya, mga wala basahin. Text sa Mateo 24. Ay ato ning basahon, kuha man nato basaha kaganiha. Nga indi sa bersikulo 1 sa Mateo 24, og si Jesus mipahawa sa templo. Ug samtang naglakaw siya, miduol kaniya ang iyang mga tinun-an, ug ilang gitudlo kanila ang mga bahin sa templo. Apan kanila mitubag siya nga nag-ingon. Nakita ninyo kining mga butanga, dili ba? Sa pagkamatuod magaingon ako kaninyo nga dinhi wala unyay mahabilin nga bato nga pinatong sa bato nga dili pagatumpagon. Tumpagon. Sa naglingkod siya sa bungtod sa olibo, giduol siya sa iyang mga tinunan nga sila ra nga na nagingon. Tug-ani kami kanusa man kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa pagkatapos sa kapanahonan. Motong ibasa nato niya mga kaigsunan. Nagningon dinhi o kanilas mitubag si Jesus nga nagingon, magbantay kamo nga walay makapasalaag kaninyo. Og daghan ang mutungha dinala ang akong ngalan nga magingon, ako mao ang Kristo. Og daghan ang ilang pasalaagon. Mao ni mga kaigsunan. Nga kini nga punto tinuod ang imong gingon igsuon sa imong nga gitext dire. Nga ilhanan ni sa pagbalik ni Kristo. Ang dalaan nga Quran nag-confirm usab nini. Sumala sa Surah 17:104. Tingali ang uban nga mga kaigsunan, moingon sila nga si Jesus kuno di na mubalik ko. Ang Muslim nagatuo ni mga kaigsunan nga si Jesus mubalik. Sumala dinhi sa mabasa nato sa Surah Al-Isra 17:104. Mabasa usab nato sa Surah 43 verse 61. Mabasa usab nato sa Surah 16:124. Daghan pa mga kaigsunan nga mga teksto sa balang nga Quran. Kini lang atong basahon ng isa. And he said to the children of Israel after him, dwell in the land. Then when the final and the last promise comes near. Unsa man nga adlaw nga gisaad nga nagakaduol mga kaigsunan? The day of resurrection. Or the descent of Christ, Jesus, son of Maryam, Mary, on the earth. We shall bring you together, all together, as a mixed crowd, gathered out of various nations. Klaro kay mga kaigsunan, nga gi-confirm ang gisulti sa Biblia, nga husto ni nga si Jesus mubalik. Nga nanda kung adlaw sa pagabanhaw, sa ubang mga teksto sa Quran mga kaigsunan, nga adlaw sa paghukom, nga ang Allah subhanahu wa ta'ala magahukom og si Jesus himo ang witness. Mo bitaw na nga kamo nagpaminaw karon Brother Kurasa
Dias Mantigaw, basaha ra gud ng inyong mga Biblia, mga kaigsunan. Kung naamong mga balaan nga Quran diha, basaha po ninyo nga si Jesus mo balik gid kay moon siya nga witness o usa ka saksi ni Allah subhanahu wa ta'ala nga sumala pa sa chapter 5 hapit na matong oras wala na sa minutos na lang na lang putlon sa 116 paingon sa 118 mga kaigsunan dali ko rasa padayon na lagbasa diha kay balo ko na kay Quran diha na kay Biblia nga si Jesus pangutan-ong nagsugo ba kas mga tao sa pagsimba kanimo sa Panginoon mutubag Jesus nga ikaw ya Allah nahibalo sa akong nahuna sa akong kinasuluran apan ako wala mahibalo sa imo wala ko magsugos mga tao sa pagsimba kanagog sa Panginoon ang mga tao nang reklamo dali ko rasa basa ang Mateo 7:21 paingon 23 ningon si Jesus, ningon ang mga tao nagreklamo kay Jesus, Ginoo, di ba nag-ayo mo sa kiton? Nagpagawa ni gawa sa imong ngalan, naghimo mga milagro sa imong ngalan. Sa gitubag ni Jesus 23. Pahawa kamo mamumuhat og dawtan, wa ko makaila kaninyo. Nganong lamang kaila? Ang unang sugo nga giwalo ni Jesus mga kaigsunan sa Marcos 12:29 naging siya o mga tao sa Israel, ang inyong Diyos ug ang akong Diyos usara. Wa man mo tuong mga tao ana mga kaigsunan. Nagamit na siya ngalan ingon nga Dios. Mo hinungdan nga karon naggubat nasod batog nasod ano mga kalamidad ha unsay bugtong hinungdan Mateo 24 versikulo 3 paingon 6 ang hinungdan nganong nagakalaglag ang mga tao sa kalibutan na nagtinatyanay nalaglag sa mga tsunami mga linog mga unos mga bagyo tungod kay gilapas nila ang mga kasubuan nga walay katapusan. So, marami sa siguro sa sunod panahon. Ako lang ka-hindi, no? Kasi ang closing mensahe natin mga panapos igsuon, ano kita dapat ang tao mabalik sa dati na pagtuo. Mabalik sila sa gitawag pagtuo nga kalinaw, no? Mo ka ng Islam. Mulili sila sa dati nilang pagtuo sa tuloy na pagtuo ng mga Islam. So, mura ka na. So, kanina narinig naman kami kanino. Sama tayo sa kayo. So, na Domingo po yun. May nalaman kami kanino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa akin may gusto sa mga Kristyano. Ang kanina, maanakan natin yung tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung bino mo naman ng ilong, bugat ang ulo o gihilantan, grabing sipon ka na, maunganauta na kami kung unsa ang recommended ni Doc Decogen. Decogen. Decogen, ingon si Doc. Decogen. Sa grabing sipon, binili ka sa Dr. Recommended Decogen. Sa doktor. Phenylephrine HCl, chlorpheniramine paracetamol is the generic name of Decogen. If symptoms persist, consult your doctor. La la lavender, la 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 lemon, dog lemon. Somebody's that you bring, Bonox! May dobling bango ng lavender at lemon. 5 pesos SRP of 57 grams sachet. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RNN. Mayong buntag, pinakatusugod ito na ng ating pinagmatinaw, pinagklaro ng stasyon, DXIC IMM, radio mo, nationwide.
Sa ngalan sa station na sa Ramil Imburon sa atong Technical Sound Director Sir Judy Hito, sa atong SDS Department of Education Division of Iligan City, Sir Randolph B. Tortula, o sa atong idea instructor Sir Cyril Legal. Ini ang inyong tito sa kanginan ng Sir Tepe. Welcome sa atong programang RBI, ang edukasyon sa kanginan. Mayong udtos na mga naniudto karong tuha sa tarang suking paminaw ng atong istasyon. Welcome sa atong programa Radio-Based Instruction. Kini gimugnas Department of Education, Bureau of Alternative Learning System o ALS. Kini gituyo alang sa mga igsoon nato nga wala makahuan makatapos sa basic education, ang elementary ug high school, aron makabot ang tumong sa buhatan nga edukasyon para sa tanan o Education for All 2015. Pakig-uban kamo kanako sa ngalan sa Cyril Legal, ang inyong magtutulos kanina sa 30 minutos nga pagtuon. Ang saludo pa yung sugod sa atong RBI session karon buntaga o tuwag amon ipasamada ang local school board ng Dakbayan nga mga major sponsor ng atong programa. Ubos naman sa atong Alamon City Mayor na Mayor Celso G. Rancia, o atong pinakapalangang konsehal sa Dakbayan, konsehal o Honorable Councilor Ariel P. Anghay. Okay, may buntag sa learners karon nga naminaw, pasensya gid kay di ninyo madungan sa kanina ng inyong pinalangkong RBI instructor Sir Cyril Legal kay aduna sa important matters nga gi-attend karon buntaga. O kita lang sa ang mag-uban karon ubos usan na di ka oras pagtuon diri sa kanginan. Og sa mga kaubanan sa buhat mayong buntag kaniyong tanan og diya sa tong igsoon na Lanipaw, Tubaran, Mandulog, labi na gyud kang Sir Buryungan, atong amiga no na diha naminaw ka nato karon kay matud pa niya nindot ko ng atong programa kay adunay mga pagtulunan kang Sir Nolan Buryungan, atong BSP coordinator sa Northeast 1 Big sa Boy Canaros o sa mga maestro diya sa Kalilangan, Tulag, o sa itong mga igsoon nga kahapon lang nakauli gikan sa seminar sa CDO, kauban nato sa buhat mga mobile teachers sa mga diocese kang Sir Ramil, Sir Troy, Dexter, Irby, Michael, kang Sir Eman, kang Ma'am Marilyn, Ma'am Carol, kang Ma'am Irene, og kang Ma'am Norma nga naminaw sila karon kay hatagan na nila og time kay medyo taas-taas naman gina itong RBI no, na-move na sa oras. So sa mga naniudto karon nga naminga lang upod ka nato maayong pagpaniudto ra o ginawa punta nga samtang niudto mo kami diri nga mag hatag o dugang edukasyon sa kahanginan makatabang kaninyo diha nga madungagan ang inyong mga kahibalo. Okay, ang ato ang topic karon buntaga o ang ato ang drama nga ipa-abot kaninyo diha sa kahanginan o ang handa ka na bang bumoto. Tukma sa din siya sa umaabot nga barangay election aron may balanan to ang atong mga katungod o ang atong mga responsibilidad isip sa ka Pilipino para mapatuman ang malinaw o kining hapsay nga pagpili sa mga tao nga ana nato ibutan diha sa pwesto sa barangay elections katungdanan para nga mulambo ang ato ang dakbayan pamaagi sa paglambo una diha sa kabaranggayan ng atong syudad. Okay, maayo po din pagpaminaw no diha sa tuwang pinalanggang jail warden diha sa Iligan City Jail na suportado o kusog kayo o magtikon kayo nga masuporta ng ato ang programa sa Alternative Learning System kang Jail Senior Inspector Romel A. Halagat o sa iyang wardress, Deputy Wardress niya si Jail Inspector Catherine Cas nga namuna po sila karong buntaga karong udto o ilamid na gid sa mga jail officers, Ma'am Dina Tumanda, kang Sir Ruel Akbayan, kang Sir Rene Boy Pacquiao,
kang Sir Manuel Tawakal o kang Sir Ramel Mila o Mila o kang Sir Ramel Amper naminaw ka rin diya maayong pagpanuudto mo diya sir o sa itong mga inmates aduna tayo inmates nga mutig sa national test maabot nga national test sa accreditation equivalency program sa alternative learning system o kang Sir Carlo yan siya o kang Sir Jelper ay papaminaw ninyo diha o sa itong mga kauban nga diocese Sir Marsan Sir Lito Ma'am Fe kang Ma'am Milet kang Ma'am Aida Ma'am Ruth kang Ma'am Mayet kang Sir Edwin kang Ma'am Ben Ma'am Vilma Ma'am Vivian ang kay Ma'am Ruth Sabak dari sa South West District East District maayong pagpaminaw ninyo diha o kang Ma'am Vilma nga ako ang Dulcie Ma'am good noon o sila mga learners o sa mga learners ito ang outstanding mobile teacher mo Sir Michael Daog naminaw ka rin diha sa mga Abuno o kang Michael Tingkang ng mga learners Sir Michael diya sa inyo nga area may pagpaminaw nyo diya sa may Dikilaan okay di na ito lang ano no o naalang gihapon tayo mga kababayan bonus question ang unang upat na makahatag sa ilahang ang saktong answer 18 pa rin may madawat nga worth 40 pesos na load sa Smart or Globe kaya samahan na ninyo registro ng inyong mga anak na saan ninyo pag-appeal mga learners kami po una i-type ang inyong pangalan space ilang buwan edad space sa probinsya service provider kailangan pa ba namin sa inyong sector IM, mobile or LC then na ninyo ang inyong registro space para kayo makapagparehistro ang tubag ninyo bago okay ating bayan ano balik ko na ko no space di ba pwedeng pangalan space edad tapos space sa pod service provider kung saan inyong handle ng sector sa inyo kayo doon and then space ang inyong tubag so ang atong dawaton ang tagatong premium award 40 pesos sa load sa Smart or Globe ang katulang upat ka texter unang moabot diri sa ato makahatag og sakto nga tubag o para sa kasayuran ninyo mga learners para kayo makarehistro ng panibago ang akong number 0916-907-5838 okay 0916-907-5838 unang-una po dapat ay 18 taong gulang okay sugdan na nato Sir Jude ang atuang mamamayan ng Pilipinas episode karong naalisan ng karapatang bumoto buntaga dapat giuluhan sa episode bilang 12 handa ka na bang bumoto may 6 na buwan ani siya makita ni siya sa saan nais niyang Learning Strand 4 secondary module pakibahagi sa eleksyon may sinabi okay episode bilang 12 titulo handa ka na bang bumoto? Ang karapatan makapagparehistro at makaboto kapag eleksyon ng ating taksa ngayon. Ang ganitong taksa ay bahagi pa rin ng ating layunin na linangin ang ating sarili at magkaroon ng ugnayan sa komunidad. Bawat mamamayang Pilipino ay may tinatamasang karapatan. Ang mga karapatan ito ay nakatakda sa Katipunan ng Karapatan na nasa saligang batas. May dalawang uri ng karapatan. Ang mga ito ay ang karapatang sibil at karapatang politikal. Ang karapatang sibil ay karapatan ng bawat Pilipino bilang naninirahan sa isang pamayanan. Ang karapatang politikal naman ay nauukol sa pagpapalakad ng pamahalaan. Dapat alam ng isang Pilipino at dapat isinagawa ng isang mamayan
ang kanyang mga tungkulin bilang Pilipino. Isa sa mahalagang tungkulin at karapatan ng isang Pilipino ay ang magpatala at bumoto. Sa pamamagitan nito, mailalahad ng isang Pilipino kung ano man ang kanyang gusto. May tungkulin at karapatan ang bawat isa sa atin na makibahagi sa pamamahala sa ating bayan. Paano na isasagawa ito? Sa pamamagitan ng pagpapatala at pagboto tuwing eleksyon. Sa isang malayang bansa tulad ng Pilipinas, ang pinakamabuting proseso sa pagpili ng mga kinatawan ng mga mamamayan ay sa pamamagitan ng pagboto. Upang makatiyak na may maayos, malinis at kapani-paniwalang eleksyon, ang mga batas ukol sa eleksyon ay nakatakda sa aklat na pinamagatang Omnibus Election Code, Comelec Rules of Procedures and Other Election Laws. Pero alam ba ninyo ang mga katangiang dapat taglayin upang makaboto ang isang tao? Ano naman ang mga diskwalifikasyon ukol dito o sino yung mga taong hindi maaaring bumoto? Malalaman natin ang mga ito sa ating kwento na pinamagatang Handa ka na bang bumoto? Sa kwentong ito, itatampok ang isang pagpupulong sa barangay. Nagpatawag ng meeting ang kapitan ng barangay at kanilang pinag-usapan ang mga problemang makakaharap ng mga tao kapag nagpaparehistro at kapag bumoboto. Nagkaroon ng mga pagtatanong mula sa mga taong bayan. Ang ilan sa mga napag-usapan ay kung sino ang kwalipikado magparehistro, sino ang hindi makakaboto, at ang mga problema sa rehistrasyon at botohan. Konting katahimikan lamang po mga kaibigan. Ipinatawag ko kayo dahil may pag-uusapan tayong mahalaga. Tayo'y nadirito upang pag-usapan ang nakatakdang pagrehistro para sa nalalapit na eleksyon. Sa susunod na Sabado at Linggo naman ay ang pagrehistro ng mga botante. Ating pag-uusapan kung ano ang gagawin para maging maayos at tahimik ang pagrehistro. Atin ding pag-uusapan ang mga problemang inyong makakaharap na may kaugnayan sa pagrehistro at sa pagboto. Kasama natin ngayon ang isang opisyal ng Comelec dito sa ating bayan upang sagutin ang ilang mga katanungan ninyo ukol sa pagrehistro at magbibigay na rin ng ilang mahalagang impormasyon ukol dito at sa pagboboto. Narito po si Ginoong Rolando de Leon. Maraming salamat po, Kapitan. Mga kaibigan, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Mainam yung kayo magtatanong upang malaman ang impormasyong napakahalaga para sa bawat Pilipino. Ang pagboto po ay ating tungkulin at karapatan. Kailangan gawin natin ito ng wasto. Pero bago tayo makaboto, kailangan magparehistro muna po tayo. Tama si Ginoong De Leon, mga kababayan. Ngayon, ano ang mga katanungan ninyo? Kapitan, 18 pa rin ba nakatakdang edad para magparehistro ang isang tao? Oo naman! Kaya samahan na ninyong magparehistro ang inyong mga anak na sumapit na sa 18 taong gulang. Kami po, Kapitan. Kalilipat lang ho namin dito ng mga ilang buwan. Pero kami po ay nakarehistro sa probinsyang aming pinanggalingan. Kailangan pa ba namin magparehistro ulit? Abay, kailangang ipakansela ninyo ang inyong rehistro doon para kayo makapagparehistro ng panibago dito sa ating bayan. Ano pong gagawin namin? Di ba pwedeng magparehistro na lang ng panibago dito? Aba, hindi pwede yan. Kung pagkaboto ninyo dito, umuwi naman kayo sa probinsya, bumoto ulit kayo doon. Di, flying voters pa ang mangyayari sa inyo. Bawal po yun. Umuwi kayo sa probinsya ninyo o kaya'y sumulat sa inyong munisipyo at ipakansela ang inyong rehistro. Bibigyan kayo ng cancellation paper at ito ang ipapakita sa Comelec dito o sa Board of Election Inspector para kayo'y makarehistro ng panibago. Ano po ba mga kwalifikasyon para makarehistro ang isang tao, Kapitan? Unang-una po dapat ay 18 taong gulang na magpaparehistro.
Siyempre ho, kailangan mamamayan ng Pilipinas. Dapat hindi naalisan ng karapatang bumoto. Dapat namuhay siya o tumigil sa Pilipinas ng may 1 taon. At dapat may 6 na buwan na siyang namuhay sa bayan kung saan nais niyang magparehistro at bumoto. Ano po yun, Kapitan? May sinabi kayo ukol sa pag-aalis sa karapatang bumoto. Pwede po ba yun? Oo naman. Tinutukoy dito ang mga diskwalifikasyon. Sino ang mga taong hindi makaboboto? Ito ang mga sumusunod. Una, ang sinumang nasentensyahan ng pagkabilanggo ng hindi lalampas ng 1 taon at di ito nabigyan ng plenary pardon o amnestia. Ikalawa, ang sinumang nahusgahan ng korte sa krimen na may kinalaman sa kataksilan sa pamahalaan tulad ng rebellion, sedisyon, di pagsunod sa anti-subversion law, o kaya'y paggamit ng armas o krimen laban sa katatagan ng pambansang seguridad. Yung mga siraulo po ba'y pwedeng bumoto? Siyempre naman hindi po. Hindi maaaring makaboto ang mga taong wala sa matinong pag-iisip. Paano naman po kung nawala ang voter's ID? Makakaboto po ba uli? Lolo, kailangan iniingatang mabuti ang voter's ID. Ano po? Dahil walang duplikado ito. Pero kung ito'y nawala, kailangan gumawa kayo ng affidavit o testimonya ng isang taong nakakakilala sa inyo. Halimbawa po, ang inyong kapitbahay o kaya naman ang kapitan ng inyong barangay. Ito huwang ipipresenta sa miyembro ng election board upang kayo'y makapagparehistro at makaboto ulit. Kapitan, yun pong hindi marunong masyadong bumasa o sumulat o kaya yung mga matatanda, pwede ba silang makaboto? Ang mga ganung tao ay dapat sinasamahan kapag sila'y boboto. Pati na yung mga may pisikal na kapansanan ay pwede rin makaboto, pero dapat silang samahan ng kanilang mga kamag-anak. Ginoong De Leon, siguro yung makabubuti kung ipaliwanag ninyo sa kanila kung papaano ang pagrehistro. Opo, Kapitan. Mga kaibigan, sa araw ng rehistrasyon, pumunta po kayo sa itinakdang lugar kung saan gagawin ito. Hanapin ang pangalan ninyo sa listahan na nakapaskil sa dingding ng gusaling paggaganapan ng rehistrasyon. Sa loob ng kwarto ay may mga opisyal ng COMELEC na magbibigay ng forma na inyo namang sasagutan. Ang impormasyon pong ito ay nauukol sa personal na kalagayan ninyo tulad ng inyong pangalan, edad, kailan at saan kayo pinanganak at iba pa. Kapag natapos na ninyong sagutin ito, bibigyan po kayo ng inyong kopya na may nakalagay ng mga numero. Ito po ang inyong voter's ID. Ganun lang ho ba? Madali lang pala Oo, hindi mahirap ito. Ginagawa natin ang pagrehistro upang legal tayong mapabilang doon sa mga taong kwalipikadong makapili ng kandidatong mamamahala sa ating gobyerno. Meron pa ba kayong mga katanungan? Naku, Kapitan, wala na po. Maraming salamat sa inyong mga paliwanag. Sikapin nating maging maayos ang pagpaparehistro. Magpapaskil kami ng listahan ng mga botante para maalaman ninyo kung saan ang inyong presintong pagbobotohan. Magtatalaga rin kami ng mga taong mag-aayos sa katahimikan at kaayusan sa araw ng pagrerehistro. Sabihin ninyo sa inyong mga kakilala, mga kamag-anak na magparehistro sila ng maaga upang maiwasan ang pagkaabala. Maaaring samahan ninyo sila sa kanilang pagpaparehistro. Gamitin po natin ang ating karapatang ito. Makakaasa kayo sa aming suporta, Kapitan. Opo nga. Upang maging maayos ang ating rehistrasyon at botohan. Sige, maraming salamat sa inyong pagparito. Kayong lahat, maraming salamat. Inaasahan kong ipamamalita ninyo ang tungkol sa pagpaparehistro sa inyong mga kamag-anak at kakilala. Inuulit ko, gamitin natin ang karapatang bumoto. Huwag natin itong ipagbili. Ito'y ating tungkulin at karapatan bilang mamamayang Pilipino.
Inyong narinig ang mga problemang may kinalaman sa pagrerehistro para makaboto. Inaasahan kong alam ninyo na ang mga wastong pamamaraan sa pagrerehistro at ang kahalagahang magamit ang karapatang makapili ng tunay na kinatawang mamamahala sa pamahalaan. Huwag abusuhin ang karapatang ito. Marami tayong nababalitaan na ipinagbibili ng ilang mga mamamayan ang karapatan nilang ito. Dapat maging totoo tayo sa ating mga sarili. May obligasyon tayong gamitin ang ating karapatang bumoto. Gamitin natin ito ng tama at maayos at ayon sa sinasabi ng ating konsyensya. Huwag ipagbili ang karapatang bumoto. Kayo ba'y kwalipikado nang makapagparehistro para sa darating na eleksyon? Bilang pagsubok sa inyo, anong mga problema sa pagrerehistro ang tinalakay sa kwento? Sabihin nga ninyo kung paano ang pagrerehistro? Sino ang may karapatang magparehistro? Sino naman ang hindi maaari magparehistro? Bakit hindi dapat ipagbili ang karapatang bumoto? Kung hindi nyo tiyak ang inyong sagot sa mga tanong na ito, maaari ninyong pakinggan muli ang tape at basahin ang inyong learning guide. Inaasahan kong nakapagbigay na naman kami ng dagdag na kaalaman sa inyo. Hanggang sa sunod nating pag-aaral, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Okay, inyong napaminawa no ang atuang episode karon, episode bilang 12, handa ka na bang bumoto? Okay, naigibilin dia sa inyo, sa inyong IM, sa mobile teachers o DASIS nga mga worksheet. Okay, sagutan ng mga tanong o sa isang buong pangungusap pagkatapos ng drama. Unang tanong, ano ang isa sa mahalagang tungkulin at karapatan ng mamamayang Pilipino? Pangalawa, paano makaboto ang mga illiterate o mga taong may kapansanan? Pangatlo, ano ang gagawin mo upang makaboto kahit lumipat kayo ng probinsya o lugar? Kaya pang-apat, sino-sino ang hindi pwedeng bumoto ayon sa ating dula? Panglima, tama bang ipagbili ang karapatan mong bumoto? Bakit? Okay, mauto siya no ang mga questions sa first set sa questions dia sa inyong worksheet. Okay, second set o second part dia sa worksheet, isulat sa mga patlang ang tamang kasagutan. Pumili mula sa mga salitang nakapaloob sa kahon. Okay. Ang patlang ay isang demokratikong proseso kung saan ang mga tao ay pumipili ng kanilang mga pinuno. Okay. Yun ang unang tanong. Pangalawang tanong, sa isang patlang na bansa tulad ng Pilipinas, ang mga mamamayan ay may karapatang bumoto. Kailangan nila gamitin ang kapangyarihang ito tuwing patlang. Okay, makita ninyo diya sa inyong worksheet na mga blank na gilid para sa inyong answers. Dayon makita ninyo ang mga choices diya sa ubos. Okay, third part sa worksheet ng inyong ansiran is lagyan ng check ang patlang sa tabi ng mga sitwasyon sa tingin mo ay legal o sumusunod sa mga batas ng halalan. Lagyan naman ng X ang sitwasyon na sa tingin mo ay illegal o lumalabag sa batas. Okay. Unang tanong, hindi pinayagan ng Mayor ng San Roque ang 14 na taong gulang o 14 na taong gulang
na anak ni Aling Maria na magrehistro para sa halalan. Kay pangalawa, umuwi si Sarah sa kanyang bayan upang magparehistro para sa darating na halalan. Kay pangatlo, naghakot si Mang Ponso ng isang truck na puno ng mga Naghakot si Mang Ponso ng isang truck na puno ng mga taong di residente para bumoto sa kanilang halalang pambarangay. Okay, makita na to na usahay, no? Daghan sa tuwa dire. Kamo na bahala kung inyong pagtanaw anak. Sakto ba na? O dili sakto? Kung dili insakto, butangan og X. Kung insakto, butangan og check. Ilang oras pagkatapos ng halalan, isang grupo ng mga armadong lalaki ang nagnakaw ng mga kahon ng balota. Okay, kaupat na siya nga question, no? And then nag-follow 5-6 taman sa 10. Then test 4, essay writing. Karapatan nating iboto ang nararapat na kandidato. Ngunit, paano malalaman kung siya ay mabuti? Isulat ang sagot sa kahon. Ang title ng inyong gamiton, ang mabuting kandidato para sa akin. Okay. Sa atong napaminawan nga session karong udtuha, adunay mga kanabitang experiential o na-experience na nato sa tuwang pagpanahon sa pagpili o piniliay. Okay, karapatan at tungkulin ng bawat Pilipino at ang magtala at bumoto sa eleksyon. Huwag abusuhin ang karapatan at tungkulin ito. Gamitin ito ng wasto upang makapili ng mga taong karapat-dapat na mamahala sa ating gobyerno. Huwag ipagbili ang karapatang bumoto. Kay mga kwalifikasyon para makarehistro, para makaboto. Isang mamamayang ng Pilipinas. Okay, ginanglan, naayod ka sa kuwan, nakas Pilipinas, nagpuyo. Kung ka nagpuyo sa Pilipinas, di ka kabutar. Pero ang problema, dili lang kay naakas Pilipinas. Napay kaduha nga iyang qualification. May edad na 18 pataas. Kung 17 pa ka, di pa ka-register. Hindi na alisan ang karapatang bumoto. Kinsa man tong naalisan ang karapatang bumoto? Katong mga nakumbikto. Nanay mga sentensya sa ilang gibuhat nga krimen, di na to sila magkabutar. Pero katong mga nakadetain lang sa prisuhan nga ongoing ang trial, napator sila chance. Okay, namumuhay o tumitigil sa Pilipinas ng 1 taon at 6 na buwan namang naninirahan sa lugar kung saan siya gustong bumoto. Okay, example, foreigner siya, dayon naabta na siya og 1 ka tuig, 8 ka bulan, dayon ang kanang 6 months kung asa na siya gusto nga mubutar nga lugar, so pwede siya makarehistro. Kaya mga taong inalisan ng karapatang bumoto. Sa inumang nasintensyahan ng pagkabilanggo na hindi lalagpas ng 1 taon at hindi nabigyan ng plenary pardon o amnestia. O katong mga priso nga nasintensyahan nga bilanggo na hindi lalagpas ng 1 taon at hindi nabigyan ng plenary pardon or amnestia. Okay. Kini sila ang mga taong inalisan ng karapatang bumoto. Nahusgahan ng korte sa krimen na may kinalaman sa kataksilan, sa pamahalaan tulad ng rebellion o sedisyon. Katong mga ma-prove na sa kasong rebellion o sedisyon, dili to sila makabutar o makarehistro. May diferensya sa pag-iisip. Katong mga igsoon nga mentally challenged, dili to sila makarehistro.
Okay, ang Pilipinas isang demokratikong bansa. Ito ay nangangahulugan na ang mga namumuno dito ay pinili ng higit na nakararaming mamamayan sa pamamagitan ng mga halalan. Kaya sa Pilipinas, mayroong halalang nasyonal at lokal. Kaya ang halalang nasyonal ay binubuo ng halalan para sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga senador, at mga kongresista. Okay, ang halalan para sa Pangulo ay ginaganap tuwing 6 na taon. Ang halalan para sa mga senador at kongresista ay ginaganap tuwing 3 taon. Ang mga opisyal na lokal na pamahalaan ay inihahalal tuwing halalang lokal. Ang halalang lokal ay dinadaos tuwing 3 taon. Ang isang mamamayang Pilipino na may edad 15 o pataas ay may karapatan at pananagutang bumoto. So naatay right o responsibilidad. Katungod nato og atong responsibilidad nga mobutar. Nay uban tungod sa pila butang ang ilang pangalan anang usa ka presinto, pag-abot nila dito taas pa kay pila muuli hantod di na ganahan balik. So wala nila ma-practice ang ilang katungod og wala nila gampani o gampanan ang ilang responsibilidad isip usa ka Pilipino. Okay, ang kalawang nagpapahayag at ang kalawang pumili kung sino ang iboboto ay karapatan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Lahat ng mamamayang Pilipino kasama mga nagtatrabaho sa isang bansa ay may pananagutang gamitin ang kanilang karapatang bumoto. Malagang bantayan lahat ng botante ang kanilang mga boto upang makasiguro o masiguro ang isang malinis, mapayapa at malayang halalan. Okay, mao na siya tanan karong udtuha ang mga pagtulunan nga atong gihatod kadinyo diha diri sa kahanginan o hinautuntang sa tanang naminaw karon samtang naniudto naminaw sa ilahang paboritong istasyon DXIC-RMN Radyo Mo Nationwide. Hinautuntang dungan mo karong udtuha ang inyong mga kahibalo sa pamaagi kung ikaw andam na ba nga moboto o gumaabot naman o mabutay naman ang tuwahang local barangay election karong pizza 28 sa Oktubre sa Jud ang atong barangay election pizza 28 sa Oktubre so hinautuntang ang atong mga igsoon karon nga naminaw madungagan ang ilahang kahibalo o hinautuntang malamdagan sila o masabtan nila pag-ayo o unsay ilang katungod o unsay ilang responsibilidad dinigabot panahon sa piliay. Kay usahay man gud murag masilaw sad ta sa kining mga pasalig o naipagkapin nga kuan kining mga padanlog para mabutang nato sila dito sa pwesto, pero mao lagi na nga kita gitagaan ta og katungod, pero kanang katungod nga gihatag kanato adunay ubay o nay kauban nga responsibilidad. So aron mulambo ang atuang syudad padulong ang sa atong nasod kinahanglan nga ang atong barangay malambuon. Kay kung dili malambuon ang ubos di as barangay gikan murag apiki gyud nga maabot na dito sa syudad padulong dito sa atuang nasyonal. Kay sumala sa mong natin nga seminar last week o atong Wibis padulong sa Sabado. Sa una kuno maghatag ang atuang mga taga-nasyonal og kining instructions based dito sa mainstream sa national nga pagtulunan. Mao na nga i-implement dayon wala nila may balik kung unsa gyud kamatuoran nagapanghitabo diri sa ubos. So kita pod nga gitagaan og tahas i-implementar nato bisag kabalota nga apiki nga mahimong epektibo tungod kay dili o layo siya sa kining tinuod nga gapanghitabo diri sa
downstream. So karon ilang giusab magsugod sa ubos padulong dito sa nasyonal. So kita diri sa ubos nga parte tagaan ta og tahas para kita mo mag-program sa itong programa para sa alternative learning system padulong na dito sa nasyonal. So isa ni ato ang programa radio-based instruction dari sa Iligan. Ang strong point nato pag-abot po sa A&E nga exam. So October 6 ato ang exam, national test. National test October 6. So ang ato mga learners, good luck sa inyong tanan og happy reviewing sa ato ang mga diocese ug mga IMs ug mobile teachers nga nag-facilitate sa review tanan nga aron matabangan ang ato ang mga igsuon nga gusto makabot ang ilang tinguha nga makatapos sa basic education ng elementarya ug high school. Okay, ang atong session karong udtuha para sa atong mga igsuon nga karon lang nakaabli naka-uban ka na to sa ato ang RBI session episode bilang 12. Handa ka na bang bumoto? So gisgutan na to unsay pamaagi para ang usa ka tawo pwede na siya maka practice sa iyahang katungod para moboto ug maka tuman sa iyang responsibilidad paghuman niya og boto isip usa ka Pilipino. So para sa tuang mga follow-up questions nga dili o mga learners nga wala kayo makasabot, wala kayo makapaminaw og tarong sa tuang episode karong udtuha, pwede mo mangutana sa inyong mga IMs, mobile teachers o DALSIs sa inyong service provider. Okay, ang atuang follow-up, ang atuang bonus question unya na nato ihatag taod-taod kay para hatag na to dito sa sponsor na to karong buntaga sa kuan pod ni siya sa paninguha pod sa tuang abtik nga Dalsidia sa North District si Sir Lito ng Batak. Ang iyahang kuan na sponsor sa tuang 40 pesos upat ka 40 pesos nga worth of load sa TM or Smart or Globe and Smart mao si Sir Victor Anadeo, former kagawad sa Barangay Tibanga. Daghang kayong salamat sir sa sponsor nimo sa imong pagtabang o hatag og pagtagad pod ning atong programa sa alternative learning system. Kini sila mo ni ang mga kuan isa sa makapadasig nato no nga muanhi diri kada Domingo aron mo hatag sa atong mga igsoon og dugang mga kahibalo pamaagi ning estasyon DXIC RMN radyo mo nationwide ubos sa atuang tangalan sa itong station manager si Ramil Imburong, si former kagawad Barangay Tibanga si Sir Victor Anadeo mo sponsor na to karong tuha, og sa mga learners diha sa Santa Filomena, mga learners ni Ma'am Milet sa Cabin, maing pagpaminaw ninyo diha. Mga learners ni Sir Ramil, learners ni Ma'am Fe naminaw sila karon. Og sa dili pa daw ta mohatag sa tong kuano, sa tong bonus question, maing pagpaminaw daw diha kang Ma'am Rachel Dayo. Naminaw gyud siya ron og sa mga kasilinganan nila diha sa may tubod o sa Road Hugs. Okay, Road Hugs, we ride as one. Kini mga kuan, mga rider nato diri sa Iligan City isa sa tuang mga higala pod kang Sir Ayan, kang Sir Luigi. May pagpamina ninyo diha sa akong kapikas pod nga si Marian Panulong. May pagpamina ninyo dagang sa kuang Momo nga naminaw karon og sa mga trabahante sa J Saloon
May pagpaminaw nyo diya, Mark. Ug sa kay Mama Anya, kay Papa Boy. Good morning, may udto. Okay, ang ato ang follow-up or bonus question karong buntaga. Okay, andam na mo ha. Kung number 0916-907-5838. Okay, pangalan, space, edad, space, service provider, space, answer. Okay, pangutana. Budget lang kay napa may nag-text basig mudungag pa ni sponsor sa load. Okay. Ang pangutana na to, pilay edad sa usa ka tawo nga pwede na mo rehistro. Okay, pilay edad sa usa ka tawo nga pwede na siya mo rehistro. Okay, may pagbabuntag diha, may pagpaminaw. O pagpaniod to diya kay Ma'am Rachel Dayo. Naminaw garon. Okay, aduna na kita isa ka texter no, Raquel Dale de los Reyes, 19 years old. Purok Sampaguita, Maya, Iligan City. Mr. Angelo ng Batak, answer 18 years old. Okay, correct. Ikaduha na to nga texter, Rogeline Kapangpangan, 18, Purok 1, Santiago, Iligan City. Ang yang IM si Ma'am Ligaya Luisma, 18 years old. Ang ikatulo si Nympha Socorro, 19 years old, Purok 2, LSB, ang Hilito ng Batak, answer 18 years old. Okay, sakto. Og ang ikaupat na to nga winner sa 40 pesos worth of load from Smart, dili, pwede sa Smart, pwede sa Globe, ay courtesy of ato ang kuan karon, ato ang sponsor courtesy of Sir Victor, ano dayo. Okay, upat ka buk iyang gitagan og libre nga load. Kani si Sir Victor nga dayo ang former kagawad sa Barangay Tibanga. Daghang salamat sir. Og kang Ma'am Sara Arapata day naminaw karon. Ma'am, maayong udto nimo da Ma'am Sara. Inaot unta nga nakakaroon sa imuhang kapiskay panglawas aron makapadayon gyapon ka og hatag og mga impormasyon o kalingawan ris kanginan Ma'am Sara Arapata. Okay, ang ato ika-upat no, mananaog sa 40 pesos nga load, worth of load sa Smart or Globe. Cherry Dano o Cheryl Dano, 25 years old, Purok 5, Barangay Santiago. Learner ni Ma'am Ligaya Luisma, 18 years old. Okay, basahon lang po nato, pero dili naman dili na siya makadawat sa maong papremyo kaya doon na naman tayo upat ka winners. Maong pagpaniud to, maong pagpaminaw diya kang Noraisa, taga Purok 7 Kanaway, learner ni Sir Lito ng Batak, o kang Rochelda Rindal, 21. Okay, learner gapon ni Sir Lito. Sorry kayo kay na naman tayo mga winners nga mas nakauna og text sa inyo ha. Anyway, i-review mo po nini hinig ka tao sa kabulan. Wapo ni nga ako. Okay, i-review ni Sir Lito sa inyo ha. Di lang mag-goal kaya nara manggihapon mo premium ana kan Sir Lito kung kinsay una makatubag sa iyang bonus question. Pero sa itong programa karon upat no ang mananaog. Akong balikon sa ulit kung kinsa ning mga winners. Okay, so ang una na itong nag-text si Raquel Dale de los Reyes, 19 years old, Sampaguita, Mayahay. Imo maning learner sir. Ay kadua si Rogeline Kapangpangan, Purok Santiago, Iligan City, 18 years old, ang iyang tubag, sakto. Katulo si Nympha Socorro,
18 years old, sakto gabon. Ug ang ikaupat si Cheryl Dano. Ug sa mga nag-text nga ulahin na sa sunod na lang po Domingo sa inyong pagpaminaw diri sa itong programa sa Radio-Based Instruction, RBI. Next Sunday na nagid siguro si Sir Cyril mo nang sa iyang mga learners dahil karon nga naminaw, may pagpaminaw ninyo diha o maayong pag-review para sa maabot nga AME National Test o ginaot unta nga mo abot sa 100% ang passers na to diri sa Iligan City. Kay kana siya kaayuhan man na sa tanan o pangandoy sa atong mga igsoon nga wala makatapos sa basic education, ang elementary ug high school. O para sa mga mga learners ni Sir Irving diha sa Central, mga learners ni Ma'am Badillas, Edith Badillas sa City Central School. Og ang tuwa ding alternative learning system adunay balik sa paralan o BPO sa nga gi open karon diha sa City High, pangitaalan ni Sir Gustav Mendoza para sa itong mga out of school youth nga mga igsuon o out of school, enroll lang mo diha kay aron makabalo mo kung unsang adlaw inyong klase diha sa Iligan City National High School. Og karon para sa itong mga igsuon nga gusto pod makat-on sa basic nga operation sa computer o internet, pwede mo makahangyo ng Sir Irving kaya doon na siya klase diha i-eskwela sa DXI sa City Central. Pangitaan nyo si Sir Irving nasa room ni Ma'am Edith Badillas siya klase diha nga i-eskwela katong gusto makat-on o kadugang kay balo sa ilahang basic education, pamaagi sa digitalized modules o tawag nila e-eskwela. Enroll ka mo kang Sir Irving Semblante diya sa City Central School. O para po sa ato ang mga igsuon nga naminaw karon na dito sa Hinterlands, pwede mo makaadto sa inyong mga district schools para makakuha mo og mga information may tungod ning ato ang programa sa ALS. Sa ALS kada adlaw enrollment. So adto mo dito sa mga district schools o sa school ALS, eskwelahan nga doon sa inyong panimalay na yung mga school ALS diya. Pangayo mo dugang impormasyon para ning ato ang programa sa ALS. Kay sa ALS adlaw-adlaw man enrollment. Og may pagpaminaw diri kang Ma'am Delia Tahod, ato ang Division ALS Coordinator, o kang Ma'am May J. Barga, ato ang pinalangga yun nga ES1 sa Alternative Learning System. Okay, adunay additional na tong information about the Philippine Educational Placement Test or PAPT. Ang deadline for submission of application will be on September 30. Kini nga placement test para sa mga OSY and in school nga overage na nga wala pa makahuman sa elementary ug high school. Pwede po maka-appeal kadtong mga A&E learners nga wala maka-appeal sa test sa October 6. Thanks from Annabel Magbintang, ang Division Supervisor sa North 1 District in charge. Ang District Division Supervisor o North 1 District in charge. Okay. Atong giawhag karon ang atong igsuon nga wala pa out of school youth or in school nga sobra na sa edad. Pwede mo take og Philippine Educational Placement Test o PAPT.
Ang deadline submission September 30. Kini nga placement test para ni sa mga OSY and in school nga overage nga wala pa makahuman sa elementary ug high school. Pwede po maka-appeal kadtong mga A&E learners nga wala maka-appeal sa test o wala ma-qualify sa test sa October 6. Okay. Ang nagpasalamat o naghatod na to ng impormasyon si Ma'am Annabel Magbintang, Division Supervisor of North 1 District in charge. Okay, salamat kay saglit sa dungang impormasyon nga imong text nato, no? Inaot-unta nga kato mga igsuon nga gusto mo appeal ani nga tuang PPT nga test. Adto lang mo dito sa North Central, adto sa Sir Lito ng Batag, inquire mo dito sa iya sa PPT aron maka-take mo sa PPT test, placement test. So kung kinsa tong mga overage na to nga in school, pwede mo maka-avail ani. Itong mga learners na to nga wala maka-qualify sa national test, pwede po mo ani. Okay, wala naman tayo igo kayo nga panahon. Ato lang i-greet at ang atong mga igsuon karon nga naminaw. Labi na gyud sa mga learners ni Sir Dexter ug ni Sir Ramil. Learners Sir Ramil diya sa may Hindang ug mga learners Sir Dexter diya sa may Mibala ug Mibolo. May pagpaminaw ninyo diya. Learners ni Ma'am Ayun din na sa may Buruon. Learners ni Ma'am Carol diya sa Suarez. Learners Sir Irvi diya sa Maria Cristina. Og learners Sir Choi diya gyapon sa Buruon. Og mga learners pod sa tong pinalanggang mobile, motor standing mobile Sir Michael Daub diya sa Abuno ug sa Fatima. May papaminaw ninyo diha. Og sa tuang mga learners diri sa Iligan City Jail at bahay ni Kuya, may pagpaniud to, pagpaminaw niyo diha. Kabalo ko busy gid mo diha kay doon naman ang nakuko National Consciousness Correctional Consciousness Week. Og sa atong mga learners diya sa may Lanipaw sa Dulag, mga estudyante nilang Sir Dodong Lihado diya sa Kalilangan, may pagpaminaw ninyo diya. Sa mga teachers sa Dulag, kang Sir Prexy, kang Sir Armel o kang Sir Charlo, mga learners nyo diya nga mga butan kayo o dili kumasayop hatag na o usa ka kinder teacher dito sa Dulag nga mo'y nagtudlo sa tuwang mga igsuon nga mga bata nga mapil sa tuwang klase sa kinder na sila maestra dito nga gi-assign ni Dr. Randolph Tutula. Og ang atuang kuan day tuwang national test sa A&E dira sa City High pohon karong October 6. Okay, sa mga learners, good luck o kita-kits ta dito. Okay, wala na igong panahon sa ngalan sa atong station manager si Ramil Imborong, sa atong technical sound director Sir Judy Itum, sa atong SDS Department of Education Division of Iligan City Dr. Randolph B. Tortola, ug sa atong RBI instructor Sir Cyril Legal, kini ang inyong tito sa kanginan Sir Toti. Daghang salamat sa inyong pagpapilaw ug mag-uban na lang tausab sa sunod nga Domingo sa mangtak na alas 12 padung sa launa para sa atong programang RBI ang edukasyon sa kahinan. Sa ALS may pag-asa ka.